sabi po ron, tingnan niyo po sa English, sabi po na banalang sulatan ay ganito. And that He might reconcile both unto God in one body by the cross. Okay? Nakita niya? Yung one body niya na tinapon niya sa cross. Diba? Having slain the enmity thereby. Sabi po doon, upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa Kanya ay pinatay. Ano ang pinatay niya? Yung pagkakaalis. Okay? So, sa pamamagitan ng pagkapako ng ating Panginoong Kristo sa krus, inalis na po itong pagkakaalis na ito ng mga Hudyo at ng mga Hindi. Dito sa kontekstong ito, yung crucifixion ng ating Panginoong Kristo, doon sa Colossus, yung crucifixion, inalis yung kasalanan ng mga tao. Dito naman, yung crucifixion ng ating Panginoong Kristo, inalis yung yung paghihiwalay ng lahat ng mga tao. Gusto ng Diyos, isa lang ang kanyang tao. No? Wala ng Jews, wala ng Gentile. Magkakaisa na silang dalawa. At yun nga po yung pinatay ng ating Panginoong Kristo nang siya ay mapako sa krus. Ang problema kasi sa mga Hudyo, gusto nila sila lamang ang ligtas. Pero inconsistent sila, di ba? Tinatanggap nila sa panambahan sa temple yung mga Gentiles, pero sineseparate nila. Ang mentality nila kasi, hindi talaga tao ng Diyos yung mga Gentiles. Hindi sila kasama sa pagliligtas. Matatandaan niyo si Noah? Oh, no, not Noah. Jonah. Okay? Si Noah, Jonah. Okay? Yung kinain ng malaking isda. Okay? Tinutusan siya ng Diyos eh. Si Jonah ay isang Hudyo na inuutusan ng Diyos na maging propeta para sa mga Gentiles sa Nineveh. Dahil may mentality si Jonah na kami lang dapat maligtas. Diyos na nag-uutos sa kanya, tumatanggi pa siya sa Diyos sa utos ng Diyos. Tumakas siya, pero hindi siya nakatakas. Dahil pagtakas niya, sinalo siya ng malaking isda at inuluwahi siya ng malaking isda doon sa lugar ng Nineveh at magpatuloy kang mangaral sa kanila. So, makita, doon lamang doon. Ang nakikita natin, doon yung malaking isda eh. Tuwing pinangangaral yan sa mga Sunday school. Ang nakikita lang doon yung malaking isda. Pero ang totoo, yung malaking isda, ang Diyos yun, na kinumbinsi si Jonah, huwag kang mag-racial discriminate, hindi iba sa inyo ang mga Gentiles, kasama pa rin ang mga Gentiles sa pagliligtas ayon sa plano ko. Okay? At yun, nakumbinsi niya Jonah, kaya lamang niya, kinumbinsi yung mga Gentiles na magbalik loob sa Panginoon. Pero kung hindi nakumbinsi ng Diyos si Jonah, iaaral pa ba ni Jonah ang pagsisisi sa mga Hintil? Hindi po. Yung kasi ang numero uno, mentalidad ng mga Hudyo, na sila lamang ang tao ng Diyos, sila lamang yung may Christ, sila lamang ang Israel of God, sila lamang may covenant, sila lamang may pag-asa, sila lamang ang may Diyos. At katunayan dito sa konteksto ito, magpapatuloy natin pag-aaral nitong Ephesians. Makikita natin sa chapter 3, ipinakita nga niya po sa Pablo na hindi naman ito hiwalay. Katunayan, hindi lang ngayon naging plano ng Diyos ang pagliligtas sa mga hindi. Sa chapter 2 ng Ephesians, ipinakita niya ang plano ng Diyos na pagliligtas sa mga hindi ay ayon na sa kanyang eternal purpose. At ito ay naging mystery sa mga Hudyo. Tingnan niyo po at tutunghayan po natin dito sa Ephesians chapter 3.